So this time naman po, hayaan niyo po basahin ko po muli ang ating passage sa 2 Corinthians 9, 1-11. Kanina binasa po ng ating kapatid sa English. This time naman po, babasahin ko po sa Tagalog para sa ating karagdagang kaalaman. So 2 Corinthians 9 verses 1-11. At ganito po ang sinasabi. 2 Corinthians 9, 1-11. Sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. Sapagkat nakikilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nahahandang 1 taon na, at ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami sa kanila. Datapwat sinugo ko ang mga kapatid, upang ang aming pagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawalan ng kabuluhan sa bagay na ito, na ayon sa aking sinabi, kayo'y mga kapaghanda. Baka sakaling sa anumang paraan kung magsirating nakasama ko ang ilang taga-Macedonia at kayo'y marat nang hindi nangaghahanda, kami, upang huwag sabihin kayo, ay mga pahiya sa pagkakatiwalang ito. Iniisip ko nga kailangang ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una, upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sa pilitan. Tatapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Yaman kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. So, ang title po ng ating sermon sa umagang ito ay Abounding in Every Good Deed, Principles for Preparing to Give Joyfully. Nagsimula po tayo sa series on the grace of generous giving in November last year po. And we went through 2 Corinthians chapter 8, verses 1-24. Pag-aralan po natin yung grace ng Panginoon sa pagbibigay, ang iba't ibang dahilan o layunin natin, biblical objectives natin, na may kinalaman sa ministry ng pagbibigay at ang tamang pangangasiwa nito. Today, ang pag-aaralan po naman natin ay ang next chapter, which is chapter 9, at titignan po natin ang paghahanda sa pagbibigay. Mahalagang pag-aaralan po ito sapagkat ang pagbibigay ay hindi lamang practical, of which many of us think na ang pagbibigay ay practical lang. But then it is also spiritual. It means na meron itong theological principles or foundations na kailangan nating pag-aralan o maintindihan bago tayo makapagbigay. In other words, sa Bible, there is a wrong type of giving and there is also a right type of giving. There is biblical giving and there is also unbiblical giving. When Paul says sa ating nabasa kanina sa 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound to you so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Gusto niyang maintindihan ng kanyang mga readers na may batayan o may grounding po ang pagbibigay. It would be wise now for the follower of Christ to learn these biblical principles and align our hearts to God's Word. Panalangin ko po na sa umagang ito na tumugon ang mensaheng ito sa bawat isa na
nagugulumihanan, o kung nahihirapan man tayo sa pananampalataya o sa mga suliranin ng buhay. Sa pamamagitan nito, nawa makilala po natin ang Diyos ay mabuti sa atin. Siya ang nagbibigay at nagpupuno ng lahat ng ating mga pangangailangan. At siya ang nagbigay ng kanyang anak para maging bahagi tayo ng kanyang sambahayan and ministry. Para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan po ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos, para po sa kalwalhatian po ng ating dakilang Diyos. And as is our practice, when we approach Scripture, we ask this question. We ask questions. Sa umagang ito, ganito po ang ating magiging tanong. What are some principles we can learn from Apostle Paul when preparing to give to the ministry? What are some principles we can learn from the Apostle Paul when preparing to give to the ministry? At ganito ang magiging short outline natin sa verses 1 to 11. Sa verses 1 to 5, makikita po natin dyan yung when to give. Sa verses 6 to 7, how do we give? Sa verses 8 to 9, why does God love a cheerful giver? At saka sa verses 10 to 11, why does He make His grace abound? Dito sa ating passage, our story begins po sa city of Corinth. Corinth po ay halong CBD or Commercial Business District at magkahalo yan, CBD at saka Red Light District sa Greece. Think of it na parang combination ng Ermita at saka Makati. Mayaman ang kanilang lungsod. Mayaman rin ang church na na-establish dito. Pinagkalooban po sila ng iba't ibang mga gifts and expressions of grace. Nandyan po ang tongues. When we read 1 Corinthians, isa sa mga issues nila yon, yung expressions of grace, tulad ng speaking in tongues, yung gifts of prophecy, miracles, wisdom, sapagkat marami sa kanila ang aral at marunong, faith, utterance of speech, and yung expression of love. And of course, huwag natin kalilimutan yung kanilang financial resources. Pwede natin sabihin na pag tinignan natin ang island of Greece noong panahon ni Apostol Pablo, ang mainland Greece ay divided into two main regions at saka isang island. Ang two main regions ng mainland ay Macedonia, which is in the north, tapos yung Achaia ay nasa south. Yung mga churches ng Philippi, Thessalonica sa Bible ay nasa region ng Macedonia, which is in the north, at saka yung Corinth naman ay bahagi ng Achaia na nasa south. Yung pangatlong region na island is yung Crete. Noong sinusulat ngayon ni Apostol Pablo itong 2 Corinthians in 55 to 56 AD, nasa Macedonia po siya, nasa north siya. And by this time, 2 beses na siyang nakakabisita sa mga taga-Corinto. Una siyang bumisita doon noong Acts 18. Doon siya first na nag-minister sa kanyang second missionary journey. At pagkatapos dito, pumunta po siya sa Ephesus. And it is said na bago po niya sinulat ang 1 Corinthians, there was an unknown letter. In other words, pwede nating binanggit kasi ni Pablo sa 1 Corinthians 5:9 na meron siyang sinulat sa kanila, pero we do not have that letter today. So, based dito sa pinapakita sa atin ng text, there were 3 letters that were written sa Corinthians, sa Corinth. Yung first one, which is an unknown letter, probably from Ephesus na sinulat yun, pero we don't have that today. Yung pangalawa is 1 Corinthians, at saka yung pangatlo, yung 2 Corinthians, which Paul wrote from the north in Macedonia. At ngayon, nagbigay siya ng instruction sa 1 Corinthians, sa kanyang letter, na simulan na nila in advance ang pangongolekta ng tulong para sa mga kapatid sa Jerusalem na dumadaan sa matinding pagsubok at pangangailangan. Probably, bakit sila naghirap? Dahil sa mga pag-uusig. Malamang ang nangyari ay nalaman ng mga kapitbahay nila, nalaman ng mga kasosyo nila sa negosyo na naging Kristiyano sila. At kaya naghirap ay dahil, naging Kristiyano ka pala? Katulad ka na ng ibang mga Kristiyano na nanggugulo dito sa Jerusalem. Hindi na namin ikaw tatangkilitin. Hindi na namin bibili ng mga binibenta nyo. Ayaw namin may kinalaman sa inyo.
Dahil hinuhuli kayo ng mga officials ng Rome. So, nagkakaroon ng persecution from left and right. From the government and at the same time, from yung sa mga matatanda nila sa Israel. Kaya naghirap yung church in Rome. The reality is that humingi ng tulong at nangangailangan ng tulong ang Jerusalem Church. At binigyan ni Pablo ng bilin sa 1 Corinthians ang mga taga-Korinto na simulan na nila in advance ang pangongolekta. Tapos ngayon, ang nangyari, siniraan nila si Pablo. Kesyo, pagkatapos umalis ni Pablo sa Acts 18 doon sa Corinth, at pinasok sila ng mga false teachers. Siniraan siya, sinabi na, nanghihingi lang yan eh. Matapang lang yan sa papel. Hindi naman magaling magsalita. Mababasa po yun sa 1 Corinthians chapter 11 verse 10. Tapos ngayon, nanghihingi pa sa inyo. So, ang nangyari, dumaan muli si Pablo sa Corinth. But this was a painful visit based sa 2 Corinthians chapter 2. At dahil sa pagpasok ng mga false prophets sa church at paninira nila kay Pablo, marami ngayon nalito. Alam naman natin, it is a reality na kapag ang church pinasok ng mga false teachers, nagkakaroon ng divisions. Whenever we read and when we see the reality of divisions inside the church, ang divisions ay caused by false teachers. Never by preachers of the truth. It is always caused by false teachers. At dahil sa paninira nila kay Pablo, ang nangyari, maraming nalito, maraming nagsialisan, at natenga ngayon yung pangongolekta. Yung kanilang project, tulong para sa Jerusalem, ay natenga ng 1 taon. Bagamat nakapagsimula sila sa pagkolekta, hindi nila ito na ipagpatuloy. And for his part, Paul had to respond and encourage ngayon itong mga nasa Corinth na ipagpatuloy yung kanilang project, yung kanilang nasimulan na. So pinadala niya ngayon si Tito or si Pastor Titus who comes from Crete. Si Pablo po kasi ay, although Hudyo siya, pero Roman siya kasi. So medyo merong konting, para magkaroon ng credibility yung project, kailangan kung sino yung mga Griego, yun yung i-assign mo sa project. Inassign niya si Tito, who is also Greek, coming from Crete, para tumulong sa pagkolekta at pagtulong din sa pagpapatapos ng kanilang project. And so Paul wanted everyone to know na magiging maayos ang pag-manage ng kanilang mga tulong para sa Jerusalem at binilinan ang mga taga-Corinth kung paano nila dapat tanggapin ngayon si Pastor Titus sa 2 Corinthians 8:24. Sabi po niya, therefore openly before the churches, show them the proof of your love and of our reason for boasting about you. And this now leads us po sa chapter 9 ng 2 Corinthians. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang verses 1 to 5. Pwede po natin buksan ang ating mga Bibles, whether it be physical Bible or nasa ating mga tablets or cellphones. Buksan po natin ang ating Bible sa 2 Corinthians chapter 9 verses 1 to 5. At ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo, for it is superfluous for me to write to you about this ministry to the saints. For I know your readiness, of which I boast about you to the Macedonians, namely that Achaia has been prepared since last year. Yung Achaia, yun yung sinasabi ko kanina, na of which Corinth is a part. And your zeal has stirred up most of them. But I have sent the brethren, in order that our boasting about you may not be made empty in this case, so that, as I was saying, you may be prepared. Otherwise, if any Macedonians come with me and find you unprepared, we, not to speak of you, will be put to shame by this confidence. So I thought it necessary to urge the brethren that they would go on ahead to you and arrange beforehand your previously promised bountiful gift, so that the same would be ready as a bountiful gift and not affected by covetousness. Dito po sa section na ating pinag-aaralan, pinapaliwanag ni Apostol Pablo ang dahilan ng pagpapauna kina Titus sa Corinth. Kaya sinabi ni Pablo na superfluous
or excessive o kalabisan para sa kanya na isulat pa ang tungkol sa pangangasiwa ng abuloy ay dahil alam niyang nagsimula na sila sa pagkolekta. Kailangan lang nilang tapusin yun. He does not need, kumbaga sinasabi niya, hindi ko na kailangan ulitin pa yung sarili ko. Hindi ko na kailangan na bigyan pa kayo ng pangalawang instruction. Ituloy nyo na kung ano yung nasimulan. At syempre, sa kanila nanggaling din kasi ang idea, natutulong sila sa Jerusalem. It was not Paul's, it did not come from Paul, pero the participation, the initiative came from the church at Corinth. In 1 Corinthians chapter 16, verses 1 to 4, mababasa natin ang kanilang initiative which they brought up with Paul and to which he responds. Pakinggan lang po natin a bit of context dito. Sabi nila kay Pablo, or rather, sinasabi ni Pablo dito sa 1 Corinthians 16, 1 to 4, now concerning the collection for the saints. Kaya nalaman ni Pablo na meron silang inquiry tungkol sa pagbibigay sa mga taga-Jerusalem. It's because they brought it up with him first. Someone, a representative from the church at Corinth came to him at sinabi sa kanya itong mga issues sa loob ng church, including pati yung issue nila sa pagpaparticipate sa pagbibigay. So sabi niya, now concerning the collection for the saints, as I directed the church of Galatia, so do you also. On the first day of every week, each one of you is to put aside and save, as he may prosper, so that no collections be made when I come. When I arrive, whomever you may approve, I will send them with letters to carry your gift to Jerusalem. And if it is fitting for me to go also, they will go with me. So sinasabi dito ni Pablo, pwede, total, nagtitipon kayo tuwing every first day of the week, which is Sunday. Total, nagtitipon kayo, di, kolektahin nyo na yung dapat nyong kolektahin regarding sa project natin. So that pagdating ko, kukunin ko na lang, hindi kung kailan ako darating, doon pa lang, magkukolekta. So merong planning involved, there's wisdom involved sa pag-administer ng grace of giving. So ngayon, from Macedonia, Paul is planning on visiting them the third time. Ang concern niya ay kapag dumating siya dito sa 2 Corinthians, sumusulat siya sa kanila, and he plans to go to them the third time. Ang concern niya kapag dumating siya sa Corinth, nakasama ang Macedonian delegation, kasi nanggagaling siya sa Macedonia baka madatnan niyang hindi na ipagpatuloy ng mga taga-Corinth ang kanilang commitment, given yung problems nila internally. So ngayon, his plan, para hindi sila pare-pareho mapahiya dahil hindi nga na-meet ang expectation sa bawat isa dahil nga pinromote niya sa mga taga-Macedonians, tingnan nyo, yung mga kababayan nyo sa South, nag-volunteer na magbigay sa Jerusalem. Kayo, kamusta kayo mga nasa Thessalonica? Kamusta kayo sa Philippi? Will you also be participating in the ministry of the gospel? In ministering to our brethren in need sa Jerusalem? Of course. Dahil biniring up yun ni Paul sa mga taga-Macedonia, they are excited in participating. Kaya sasama sila kay Pablo ngayon para ma-encourage din ang mga taga-Corinth. At alam naman po natin ang pakiramdam na kapag hindi naayos ang isang bagay at na biglang dumating ang isang delegation nang hindi kahanda, ano ang nagkakagulatan? At kapag nagkagulatan, ano nangyayari? In this case, nagkakaroon ng pagbibigay ng sapilitan. And Paul didn't want that. Ayaw niya yung sapilitan na nagbibigay. Alam naman po natin ang pakiramdam ng nagkakagulatan. There is no happiness, there is no joy there. Walang kasiyahan. Tinutukoy ni Pablo na giving by covetousness. Sa verse 5, parang ganitong ibig sabihin niya. Nangako noong una sa Panginoon, pero nagbigay lang dahil hindi nakapaghanda spiritually. So sapilitan lang. Nagkahiyaan, napahiya, so napilitan lang. So the task of Titus and the other brothers
was to prepare the followers of Christ at Corinth to give properly dahil nga nangako sila na magbibigay sila bountifully. Itong salitang bounty or bountiful gift sa original language ay nangangahulugang good word or blessing. Mas kilala natin itong salitang ito ngayon na eulogy. Sa original language, eulogia, na ang ibig sabihin ay good word or a blessing. So based on their commitment to give, they were expected to bless the church sa Jerusalem. We can say that in a sense, ang salitang blessing dito, in this context ay both spiritual and financial in nature. Pero paano ka magiging blessing ngayon? Ito, isipin natin, i-analyze natin, na tenga ang project nila ng isang taon. Ibig sabihin, noong isang taon pa nangangailangan ang Jerusalem Church. So ngayon, ang question dyan, paano ka magiging blessing kung delayed naman ang pagbibigay? Diba? God has already shown the need to the Corinthians 1 year ago. This means overdue na. It seems, dito, dahil paulit-ulit si Pablo sa kanila, he seems to be rubbing it in sa kanila. So Paul, in this case, he sends his young associate, Titus, para hindi lamang para paalalahanan sila at ihanda sila. Ang objective ni Titus ay para mag-follow through. He needs to follow through hanggang matapos itong project at ma-fulfill nila yung kanilang commitment. Ang objective ni Tito ay makitang matapos itong tulong para sa Jerusalem. And what does he intend Titus to do upon arrival at Corinth? Siyempre, dahil pastor po si Tito, ang gagawin po ni Tito ay mag-preach siya ng maayos para maihanda ang mga puso ng mga tao sa pagbibigay or giving generously and not covetously. Which leads us doon sa first principle na makikita natin sa verses 1 to 5. Dito sa verses 1 to 5, makikita natin when God calls us to a need, we should respond to Him immediately. When God calls us to a need, we should respond to Him immediately. Kapag nagpapahayag ang Diyos ng pangangailangan o pinapakita niya na may pangangailangan po sa ministry, especially or kung merong kapwa tayo o kapatid na nangangailangan, this is an opportunity so that we can also participate in serving others financially. And because God has revealed this, makikita natin from Old Testament to the New Testament, when God reveals Himself, and when He reveals something, it means we only have a limited time para sumunod. More often than not, immediate ang response time. In this case, dahil kailangan pagplanuhan nila, we only have a limited time para mag-pray and prepare. Mapapansin natin, ginamit ni Pablo dito yung salitang covetously or covetous giving or ano pa sa Tagalog ang covetousness? Pag-iibot. Diba? Anong ibig niya sabihin? Parang ganito. Huwag po natin gagayahin ang pag-iimbot o yung covetousness ng ibang Christians sa panahon natin na ganito kapag nakaalam sila ng isang pangangailangan or kung may isang pangangailangan na nakarating sa kanila. Style to, especially among Christians at saka mga churches. Pero hindi ko ina-encourage na gayahin. Kapatid, may pangangailangan ako. Opo, ipag-pray natin yan, kapatid. Pero sa totoo lang, nag-pray ba? Hindi. Kasi wala talagang balak na makibahagi sa pagbibigay, sa pagtulong sa kapwa, sa paggawa ng mabuti. Pag-pray natin kapatid, pero hindi nag-pray, o hindi rin nagbigay, hindi rin tumulong. That's covetousness. Meron iba naman na napansin ko, yan siguro nasa generation ko yun. Pero sa generation na ito, may kakaiba rin. Bato-bato sa langit tamaan na yun. Yung iba sasabihin sa Paul. Yung iba, sasabihin ko, tamaan na, tamaan na. Meron pa na sa generation na ito, ganito naman ang style.
Magpapadala ang church admin ng listahan ng mga pangangailangan ng church. And these are valid list of needs. Genuine needs sa loob na kailangan sa operations ng church. Pag-uusapan itong listahan ito, ang bawat item ay ikikritik sa general meeting. Tapos pag pinost sa group chat at sa bulletin ng church, abay, matitingga, walang nangyayari. Lumipas ng isang buwan, wala pang nagko-commit doon sa listahan para mapunan ang pangangailangan ng church. Puro seal zone lang. Abay, pag-iimbot pa rin ito. Same old covetousness, iba lang ang packaging. In the Bible, when God reveals a genuine need, the right response, mga kapatid, the right attitude is to be ready to supply. According to the grace that God has placed in our hands. In other words, the question that scriptures are telling us, hindi mo kailangan, and it is telling us, and the question that it is also posing to us, is this. Hindi kinatanong ng scripture kung mayaman o mahirap tayo. Ang bawat isa sa mga mananampalataya, dahil ikaw ay kay Kristo, ay nakatanggap po tayo ng biyaya sa biyaya. Ano ang nasa ating mga kamay? Yun yung question. At kung ano yung binigay niya sa ating kamay, how can that serve as a blessing to others? In the case of Corinth, mayaman sila. Na-sidetrack sila ng 1 year. Dahil sa mga internal problems nila. Mas mayaman sila kaysa sa Jerusalem Church. Responding immediately to the need is as important as the act of giving. Because it is a God-given need. As followers of Christ, we are expected to receive that need immediately. Sinasabi po natin na mahal natin ang Panginoon. Sinasabi po natin na God has blessed us. This is my thanksgiving to Him. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Then ipakita natin by blessing others. Nung nag-general meeting tayo last week, yun yung point na binigay ko. We have been blessed by some of our brothers here. Let us bless them as well. Worship does not simply mean maririnig natin ito week after week after week after week ang ating mga presiders. Ganito ang sinasabi. And I will tell you, worship does not simply consist of sa pag-awit, sa pananalangin, sa pakikinig ng salita lang. It also includes sa pagbibigay. Kasama yun sa pag-worship natin. Kaya ako nga sinasabi na pati ang ministry of giving or generous giving is spiritual in nature. Hindi siya practical lang. Kung nakikinig tayo sa ating mga presider, importante ito sa kanilang ministry. Part ito ng ministry na ina-announce nila at tinuturo o pinapangaral nila sa atin. Which supplies, itong ministry of generous giving supplies the needs of the whole body of Christ. Punta tayo sa verses 6 to 7. Sabi ni Pablo, now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Each one must do just as he has purposed in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Pagkatapos sa paliwanag ni Apostol Pablo ang tungkulin kung kailan dapat tumugon sa pagbibigay, pinapaliwanag niya ngayon kung paano sila dapat magbigay. In verses 1 to 5, it was all about when. Here in verses 6 to 7, it's all about how to give. So Paul encourages them to give bountifully or become a blessing to others in ministry. Sabi po niya sa verse 6, now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Based ito sa ancient proverb ng panahon nila na gumagamit ng mga larawan na mula sa pagtatanim. Merong ilan sa atin dito na mahilig magtanim. May mga plantito at mga plantita dito. And so alam natin itong sinasabi ni Pablo dito. Sinasabi niya na malaya raw
ang nagtatanim o yung magsasaka na maghasik ayon sa kanyang layunin. Depende sa objective mo. So kung ikaw ay naghahasik ng bahagya, edi expect mo na mag-aani ka ng bahagya. Kung maghahasik ka ng sagana, edi ganun din ang kanyang pag-ani. Ang bawat isa raw ay may tungkulin ngayon na magpasya kung ano ang kanyang ibibigay. At accountable tayo na ituloy kung ano ang nilayon nating ibigay ayon sa ating pagpasya. On the flip side, wala tayong masyadong may expect kung naghasik naman tayo ng bahagya. Hindi dapat tayo nag-i-expect, kumbaga, naghasik ka ng bahagya, tapos gusto mo ang ani sagana, hindi proportional yun. So, itong principle na ito, alam na ito ni na Pablo nung unang panahon pa lang. So, ang tunay na pagbibigay raw, sabi ni Pablo, ang tunay na pagbibigay ay maluwag sa kalooban, hindi mabigat at hindi napipilitan lamang. It should be as he has purpose in his heart, not grudgingly or under compulsion. Sa Bible, whenever we read the word heart, sa panahon natin kasi pag sinabing heart, marami tayong connotations. Mawan na, pag sinabing heart, yung ganyan. Ano ba to? Ano ba yun? Pag pinakitaan ka ng ganito, ano yung ibig sabihin na ito? Yung mga nagsipunta ng Korea at mahilig manood ng Korea novela, ano yung ibig sabihin na ito? Opa daw. Ano yata ito? Finger, ano tawag dito? Finger heart na tawag dito. Meron pang ganyan, di ba? Nalalaman pang ganyan. Kailangan may ka-partner pa, di ba? Sa Bible, ang heart is more than an emotion. Whenever we read yung verses in the Old Testament about the heart, it is the seat of commitment and priorities. Pakinggan lang po natin ang Psalms and Proverbs from where we get yung wisdom sa Bible at yung mga wisdom categories. Sabi dyan sa Psalm 37 verses 4 to 5, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He will do it. So Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Sa mga tuwid sa Old Testament, the heart is associated with trusting in the Lord, delighting in Him, walking in His ways. It's about being happy in the Lord. Lahat ng verbs ngayon na makikita natin dito sa Old Testament na may kinalaman doon sa heart, katulad ng delight yourself in the Lord, commit your way to the Lord, trust also in Him, trust in the Lord with all your heart, do not lean. Itong mga verbs na ito ay commands to presently continue in the Lord. Do not stop. Sa mga katuwid, biblical giving now is, kapag tinayin natin ito dito sa 2 Corinthians chapter 9, biblical giving is a serious commitment to delighting in God. Biblical giving is a serious commitment to delighting in God. Why is giving a commitment? Pag inisip natin, why does joyful giving matter? Pwede naman ako magbigay lang eh. Okay na yun. But why does joyful giving matter? Verse 7, sabi ni Pablo, for God loves a cheerful giver. It is God, in other words, at the end of the day, it is God whom we please. It is God whom we glorify in our giving, and He loves it when we commit to give joyfully, happily, when we do this from our heart. So how should we as Christians give? Now, what does the Bible say? Ito yung pangalawang principle sa verses 6 to 7. All our giving is a commitment of glad giving to the glory of God. All our giving is a commitment of glad giving to the glory of God. Sino dito ang natatandaan o naalala ang slogan ng Nike? Anong slogan ng Nike? Or unique selling proposition? Just do it. Okay. Ang ibig sabihin nito ay huwag na magpatumpik-tumpik, dali na, simulan na, gawin na yan. Kahit hindi pinag-isipan. As Christians, hindi tayo tinawag na gawin ang isang bagay na hindi pinag-iisipan. Or to act without thinking.
just do it. Hindi tayo tinawag sa ganun. The Christian or biblical way when it comes to doing something, especially in this case, to give, yung biblical way is to give gladly or cheerfully. To give cheerfully is to give purposefully. And what purpose is that? Ang purpose na yun is to glorify God from our hearts, to delight in Him. And that is our commitment. Yun yung purpose. Because God loves a cheerful giver. Because giving is now a commitment and is part of our worship gathering as a body. Hindi dapat ito parang isang casual or impulsive decision lang na kung kailan dumaan ang offering plate sa ating harapan, doon pa lang tayo nag-iisip, doon pa lang nag-compute, ay sana mabunot ko yung pinaka... Kung anong paling nasa isipan mo, doon ka pa lang nag-iisip. Kung ano yung mabunot kahit hindi napag-isipan. Kahit hindi mo nakita kung ano yung mabunot, baka kasi makita ng katabi ko, nahihiya ako eh. Doon pa lang bubunot sa bag o sa wallet. Hindi ganun. Ang bawat tagasunod ng Kristo ay may responsibilidad na malaman, eto ngayon, saan ba nagsisimula ang giving? Giving does not start when the offering plate is passed around. Or in other churches, when the offering section begins. Ang bawat tagasunod ni Kristo ay may responsibilidad na malaman at pag-aralan ang financial condition at direction po ng ministry. Uulitin ko po, ang bawat tagasunod ni Kristo ay may responsibilidad na malaman at pag-aralan ang financial condition at direction ng ministry. Bahagi po ng ating pagsamba, uulitin ko, bahagi po ng ating pagsamba ang pag-unawa sa financial or stewardship report. Kahit gaano pa ka-boring ito, kahit gaano ka-tedious at dahil sa sobrang daming numbers at detalye, kahit hindi tayo sanay, responsibilidad po natin na pag-aralan ito. Because these are God-given opportunities to participate in ministry and worshiping God. Hindi ka pwedeng mag-worship based on ignorance. If giving, or because Paul says that our giving is part of our worship to God, hindi acceptable sa Panginoon na nag-worship tayo in ignorance. Kaya yung mga natutulog, habang nagde-general meeting at nagpe-present yung stewardship committee, ay pag-isipan yung mabuti yung ginagawa nyo. Yung mga naglalaro ng games habang nagre-report. Part yun ng worship. At the same time, accountable din po tayo sa ating commitment in following it through. Hindi natatapos sa presentation lang. The Bible understands na maraming bagay ang hahadlang po sa atin sa pagtupad ng ating commitment. Tingnan niyo po yung nangyari sa Corinth. Natenga sila. And in the midst of these challenges, godly giving involves praying and planning every detail. Hindi natin pinag-usapan yung planning ng church. Individual planning dahil kayo po ang inatasan ng scriptures to give joyfully as you have purpose in your heart, as you have committed as your worship to the Lord. Kayo ang responsible in praying and planning for every detail. Hence, dahil nasisiyahan tayo sa ating Panginoon at sa Kanyang ministry, that makes the gospel go forth and make disciples of all nations. Masaya rin tayo sa pagplano at paghanda sa pagbibigay. Intentional tayo sa ating preparation. Mga kapatid, to be a joyful giver then, one should plan purposefully to give joyfully in the Lord. We plan to express our delight in the Lord in the grace of giving. Iwasan po natin kung ano na lang ang mabunot. Punta tayo sa verses 8 to 9. Pagkatapos ipaliwanag ni Apostol Pablo ang when and how ng giving, he now proceeds to explain why God loves a cheerful giver. Sa verse 8 to 9, sabi niya, and God is able to make all grace abound to you, so that always, having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed.
As it is written, He scattered abroad. He gave to the poor. His righteousness endures forever. Itong Old Testament quotation ni Apostle Paul sa verse 9 na, He scattered abroad, He gave to the poor, His righteousness endures forever, was most probably taken from Psalm 112:9, yung binasa ng mga kapatid natin kanina, na tumutukoy sa taong matuwid at may takot po sa Diyos. Sabi po sa Awit 112 sa verse 9, He has given freely to the poor. Tumutukoy ito doon sa blessed man, or the man who fears the Lord. He has given freely to the poor, His righteousness endures forever, and His horn will be exalted in honor. Ginagamit ngayon ni Apostol Pablo itong Psalm 112 upang ipaliwanag sa kanyang mga kausap sa Corinto ang qualities ng isang matuwid na tao. Nag-aasik daw siya sa mga malalayong lugar upang magbigay sa mga dukha, upang tumulong sa kanila at ma-meet yung kanilang mga needs, na kahit kailan daw, hindi raw ito malilimutan ng Panginoon. Pero, kung ang taong matuwid at may takot sa Diyos ay mapalad, question, saan dito sa Awit 112 ang pagpapala ng Panginoon? Kasi, if blessings come from the Lord, and blessed is the man who fears the Lord, at dito, he can, because the Lord has blessed him, he can give freely to the poor, His righteousness endures forever, His horn will be exalted in honor. Asan ang pagpapala? Ika nga sa verse 1, di ba? Blessed is the man who fears the Lord. Ang background ng Psalm 112 ay makikita sa Psalm 111. Tingnan natin ang Psalm 111 verses 4 to 6. Ang Psalm 112 is about the blessed man who fears the Lord and who gives freely to the poor. Ang Psalm 111 is about the God who gives freely to His children. Ganun kaganda ang scriptures. Sabi sa Psalm 111 verse 4 to 6, He has made His wonders to be remembered. The Lord is gracious and compassionate. He has given food to those who fear Him. He will remember His covenant forever. He has made known to His people the power of His works in giving them the heritage of the nations. So, hindi pinababayaan ngayon ng Diyos ang mga may takot sa Kanya dahil aalalahanin niya lagi ang Kanyang tipan o Kanyang pangako sa kanila. At dahil pinakita ng Diyos ang Kanyang kabutihang loob at kakapagan sa pamamagitan ng Kanyang gawa sa mga nagmamahal sa Kanya, ganun din ang gagawin niya sa Kanyang mga hinirang. Verse 8 sa 2 Corinthians chapter 9, And God is able to make all grace abound to you. Why does God make His grace abound? Sabi dyan, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. May direksyon po yung gawain ng Diyos. May impact o may bunga ang gawain ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Yung mga sumusunod sa Kanya, yung mga nagmamahal sa Kanya. Kalooban ng Diyos na bigyan tayo ng higit pa sa ating pangangailangan. Nakakasanayan po natin, at eto marami sa ating mga magulang, at nandito din ang ating mga magulang, pero palibhasa kasi naturuan tayo ng mali. Na kapag when you work hard, yayaman ka. That is false teaching. Riches come from the Lord. Treasures come from the Lord. It does not follow na kapag malaki ang sweldo, yayaman ka rin. Uulitin ko po, riches come from the Lord. Dito sinasabi ni Apostol Pablo, so that always having all sufficiency. Kalooban po ng Diyos na bigyan tayo ng higit pa sa ating pangangailangan. Bakit? Upang sumagana tayo sa pagkakawang gawa. Ganyan po ang economics ng Diyos. He provides for you so that you can provide for the needs of others. Pwede rin natin baliktarin. Gawin natin in the negative.
He will not supply you with what you are unable to provide to others. You cannot be a giver of what God has not supplied. Therefore, pag pinagsama-sama natin ito, ang makikita natin dito, hindi ka niya iiwan. Whether you are a giver in the ministry or you are the receiver, hindi ka iiwan ng Diyos. Because He has put in place an economic model. Sabi ko kanina, madalas tayo pag pinag-uusapan kasi ang financial sa church, gusto natin yung mga marunong sa numbers. Pero at the same time, may spiritual principle involved din sa pag-aaral ng stewardship report sa church. At ito nga, nakikita natin dito yung theological foundations ng ministry of giving. At hindi ka iiwan ng Diyos, whether you are the one in need or you are the one being supplied so that you can be sufficient in every good deed, hindi ka iiwan ng Panginoon. In other words, what we have in our hands is sufficient. It is adequate. It is enough. It is amply there to meet the needs of others. This is the reason God loves a cheerful giver. Ngayon, lumalabas ngayon, it displays our trust and dependence on God, and it reveals His trustworthiness. Naluluwalhati siya kapag nagtitiwala tayo sa Kanya para sa ating mga pangangailangan, especially sa paggawa ng mabuti. Which leads us doon sa third principle. Sa verses 8 to 9, ito yung third principle, God gives abundantly so that we abound in every good work. God gives abundantly so that we abound in every good work. Proceed tayo sa verses 10 to 11. Now He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in everything for all liberality, which through us is producing thanksgiving to God. Again, Paul references yung Old Testament sa verse 10 dahil nais po niyang matutunan nilang maging tapat at matuwid na maghahasik ng binhi. Ganito po ang sinasabi ngayon sa Old Testament. At kinuha niya ito sa Isaiah 55:10. Ganito po ang sinasabi sa Isaiah 55, verse 10. For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there, without watering the earth and making it bear its sprout, and furnishing seed to the sower and bread to the eater. So, ang Diyos raw na nabibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay siya rin ang magbibigay at magpaparami ng binhi upang marami din ang magiging bunga o ani. Siya po ang nagbibigay ng siya ang nagpaparami ng binhi para marami tayong matutulungan. Hindi niya tayo iiwan na nag-iisa para tuparin ang gawain ng mag-isa. Ministry po is a supernatural task that requires God's supernatural provision. Itong bunga o harvest na tinutukoy sa ating passage ay baka iniisip natin, so it is blessed to give that to receive. May mga naririnig natin yan, di ba? It is blessed, more blessed to give that to receive. Or kapag nagbigay ako, babalik sa akin yan. 4-fold, 5-fold, 6-fold, yayaman ako. Therefore, magbibigay ako ng magbibigay sa ministry para lalo akong yumaman. Wrong. False teaching po yun. Yan ang style ng mga prosperity gospel false teachers. Magbigay kayo sa ministry. Yan yung inyong ihahasik. Seed yan. Tapos pag nagbunga yan, yayaman kayo, payayamanin kayo ng Panginoon para lalo kayong makapagbigay. Notice dito sa point of view, POV ni Apostol Pablo, hindi niya sabi magbigay kayo sa ministry ko. Ang sabi niya, magbigay kayo doon sa Jerusalem. It was away from, hindi po siya ang point of reference. Siya yung nagtuturo sa kanila doon sa mga kapatid sa Jerusalem. Doon kayo tumulong. So, dito pa lang, makikita na natin na egocentricity ang pinapairan ng mga false teachers.
And that's why it's false teaching. Ang sinasabi dito ni Pablo na harvest sa passage ay hindi tulad na pinapalaganap nitong mga prosperity gospel teachers. Ang bunga raw, sabi nila, ang bunga raw ay pag-success mo sa buhay kasi nga nagbigay ka and so you will be enriched in everything for all liberality. Hindi rin. It says in verses 10 to 11, God will increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in everything for all liberality which through us is producing thanksgiving to God. Ganito ang ibig sabihin ngayon ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na may kakayahang magbigay. Magbubunga ang inyong pagbibigay sa mas lalong paggawa ng mabuti para lalo tayong makatulong sa marami. Inilalayo tayo ng Panginoon ngayon sa pag-aatubili, sa pagdududa, sa pag-iimbot. At pangalawa, this harvest of righteousness, at yung tinutukoy niya na being enriched in everything in liberality, for all liberality, etong tinutukoy niya na ito ay mas lalo nilang makikilala ngayon ng Diyos. Kasi harvest of righteousness nga eh. Hindi ka pwedeng magpatuloy sa ministry, hindi ka pwedeng magpatuloy na nang-o-obey ka sa Panginoon, tapos hindi niya i-reveal ang kanyang sarili. Whenever we obey, God continues to reveal Himself. God continues to reveal His will. Napapatunayan natin na ang kanyang kalooban ay malinis, mabuti, because we obeyed. And so because napapatunayan natin ang kanyang kalooban at lalo natin siya nakikilala, lalo ngayon tayo nauuhaw sa Kanya. At lalo tayo ngayon naiengganyo na sumunod sa Kanya. At dahil lalo tayong ginaganahan na sumunod sa Kanya, lalo tayo ngayon magpa-participate sa ministry. At dahil lalo tayong magpa-participate sa ministry, lalo ngayon niyang hinahanap ko yung word, pasasaganahin ang ating pagbibigay. Sapagkat tapat sa ministry. Kapag ikaw ay tapat sa maliit na bagay, kapag kakatiwalaan ka sa malaking bagay. This harvest of righteousness, being enriched in everything, means mas lalo nilang makikilala ang Diyos. Lalo nating mauunawaan ang kanyang kalooban at kaharian. Dahil napapatunayan natin sa pamamagitan ng pagbibigay. It's also like seeking God's kingdom and righteousness. And because we seek God's kingdom and righteousness, this will also cause others to enter the kingdom through our giving. And they too will see God's kingdom and righteousness displayed through our ministry. And this will produce thanksgiving to God. So makikita natin ngayon yung exchange of gifts in ministry, which God intended to be used to grow His people and His ministry. Which leads us to fourth principle sa verses 10 to 11. Fourth principle is that God gives abundantly to grow the ministry of generous giving. God gives abundantly to grow the ministry of generous giving. So I think we need to examine and ask ourselves ngayon, after all this, pinag-aralan natin itong verses 1 to 11, we need to ask, sa ating pagbibigay, do we pray na lalo pa nating makilala Panginoon at lumago tayo? Do we pray na lalo pa natin makilala ang Panginoon at lumago tayo? Nawa, Panginoon, magamit ito sa inyong gawain at sa pagsunod ko po. Dahil sa pagmamahal ko po sa inyo at sa aking mga kapatid, lalo po kayong makilala. Pangalawa, second question. When we give, do we desire or rejoice to see the church and its ministry grow? When we give, do we desire or rejoice to see the church and its ministry grow? Are we excited dahil partners tayo in the gospel? Are we excited that the gospel is preached and it goes forth? In summary, the ministry of generosity or the gracious ministry of giving is a spiritual task book that requires us to understand several principles based dito sa ating passage.
verses 1 to 5, when God calls us to a need, we should respond to Him immediately. It is an opportunity to act, obey, and worship. And so limited lang ang time. Kung magpipray tayo, magpa-plan, we should give ourselves limited time. Hindi ito tinetengga ng isang taon or ang tawag nila doon, delay in perpetua. Perpetual or eternal delay. Pangalawa, verses 6 to 7. All our giving is a commitment of glad giving to the glory of God. It's about planning and being intentional sa ating mga ginagawa so that we delight in God through the ministry of giving. Pangatlo, verses 8 to 9. God gives abundantly so that we abound in every good work. And so He provides for you so that you can provide for the needs of others. Ganyan ang economics ng Panginoon. Gumagamit siya para makapag-provide sa needs ng kanyang mga anak. And in verses 10 to 11, God gives abundantly to grow the ministry of generous giving. And so He desires that our giving would enrich our experience of knowing Him and His will, and that we would not hesitate or doubt when we give. He shows us that giving results in growing. Yes, and makikita natin yung pag-grow. Yun yung blessing doon. God has displayed His generosity first with the giving of His only begotten Son. Sabi nga sa 2 Corinthians 8:9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich." Hindi ibig sabihin ito financially poor ang Panginoon, but He came down from the riches of heaven to earth, and He took our sins on His shoulders, even though He was not sin, even though He was sinless and He did not commit any sin, yet He became sin for us. And so through His poverty, we became rich. Siya ang dahilan ng ating pagsagana at pagpapatuloy sa gawain ng pagbibigay. Mga kapatid, God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Ito po yung principles in preparing to give joyfully. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iupag po natin ang ating sarili sa dakila at mapagmahal na Panginoon. Tayo na lang.